Hi guys! Again, my name is Boss Fallen and welcome to the YouTube channel. Nagbabalik na naman tayo dito sa Talk with Boss Fallen. Ito talaga hindi talaga kayo nagwa-watch or nanonood ng mga luma kong video. So, ang dami nagsasuggest ng ideal girl, ideal wife. Okay? Ang dami ko ng content na ganito pero hindi pa rin kayo satisfied. Okay? Nakakala nyo every time naggagawa ko ng ideal, nag-iiba siya. Pero tama naman kayo. Nag-iiba yung mga ideal ko. Sa ngayon, ito, road to 600 on TikTok, road to 14,000 on YouTube, road to 400,000 on Facebook. This is my ideal wife. Kasi nagbaba-action sa pagbubuo ko ng mga sa pagbuo ko ng pangalan, nag-iiba talaga yung ideal ko na mga kasama ko sa buhay. Okay? And ewan ko dahil ata sa pagbuo ko ng pangalan mas dumadami at nakikilala. Siguro sinisecured ko lang yung sarili ko na dapat ganito yung mga kasama ko para hindi rin masira yung pangalan ko. So eto, sasabihin ko sa inyo yung ideal wife na gusto ko. Kaya bakit wife? Kasi I'm already 27 years old, guys. So road to like 3 years from now, 30 years old na ako. Pero sa lalaki, okay pa rin yun. Na kahit umabot ka ng 30 to 35 na single, okay pa rin sa inyo kasi lalaki naman tayo eh. Pero ang mahirap is dun sa mga babae na nasa 30 na kasi hirap na talaga sila mag-fertilize ng egg. Alam niyo naman. So, pero sa lalaki, 30 to 35, 40, okay pa rin yan kahit single ka. Anyways, so yun nga. So, thank you so much pala. Bago ang lahat, thank you so much po for supporting me. Road to 14,000 tayo dito sa YouTube. Thank you so much. And yeah, at about sa renovation, guys, kahit pa paano, pa konti-konti, nakakaipon na kami, nakakapag-unbagan na kami sa renovation. And I'm really excited. Ang kalalabasan ng renovation ko sa CR, sobrang ganda. And na-imagine ko na. Okay? So, okay. Ideal wife. Okay, ito, sasabihin ko sa inyo yung ideal ko. Panlabas at panloob. Then, isa-summarize natin kung bakit yun yung mga ideal ko for now. Okay, pwede pa siya magbago in the future kung nasa itaas na tayo ng tagumpay. And, siyempre, mas mag-iingat tayo na pumili ng partner dahil nga meron tayong name sa industry, and syempre ingatan na rin natin yung career natin. Syempre naghirapan natin to, hindi naman po pwedeng basta-basta lang tapos ganun-ganun lang na masisira ng isang napili mong partner in life. So okay, panloob muna. Okay, panloob muna kasi alam naman natin mga Pilipino talagang kakaiba sila mamili ng panlabas. So panloob na lang muna tayo kasi dito tayo like most ng mga Pilipina na ganito yung ginagawa nila. So magkakatalo na lang siguro sa panlabas. Okay, panloob muna. Panloob kasi gusto ko, ideal ko sa panloob, gusto ko talagang marunong magluto. Okay? Kung isa ka sa mga babae na marunong magluto ng lutong pambahay, men, baka naman isa ka ng wife material. Yeah, ako na magpo-provide. Ako na magpo-provide sa mga sa mga kailangan mo, ingredients, mga sa supermarket, mga pagkain na kailangan lutuin. Basta ipagluto mo lang ako. Iba pa rin ang pakiramdam na asawa mo, partner mo, na siya yung magluluto para sa'yo. Ako nang didiskarte, ako na yung didiskarte sa mga dumiskarte sa pera, diskarte sa mga pangangailangan natin. Basta ipagluto mo lang ako. Okay? Pagluto mo lang ako. Next naman is ang ideal ko sa babae is yung centered. Okay? I mean, God-centered, guys. Gusto ko kasi na may partner ako na God-centered kasi parang magagabay namin ang isa't isa. Then, pati yung mga future children, magagabay ng tama. Siyempre ako, busy na ako sa alam ng mga lalaki, tayo mga lalaki, busy tayo sa paggagawa ng pera. Ganyan, dumidiskarte. Kanya-kanyang diskarte yan, sideline.
So, gusto ko habang gumagawa ako ng pera, merong gumagabay sa mga anak. At sa pag-uwi ko, meron akong partner na tinuturuan ng mga anak ng tama, ganyan, may gabay sa Panginoon, and mabait, ganun, maganda yung personality na nabubuo nila. Next, God-centered, family-oriented. So, syempre, pag family-oriented ka, ganun rin ang gagawin mo sa pagbuo ng pamilya, maano ka sa family, may respeto, ganyan. At maganda kasi pag family-oriented na. Mahalaga mo yung family mo. And ano pa ba? Pangloob, mabait. Ayan, mabait. Okay lang naman magselos, pero alam mo rin naman, ilulugar mo rin yung sarili mo kung tama ba yung pinagseselosan mo. Eto na lang, in general, open-minded, okay? Gusto ko sa partner ko is open-minded, lalo na sa trabaho ko, men. Hindi madali ang trabaho ko as a content creator, as a public figure, as a influencer. Kailangan talaga malawak ang pag-iisip mo. Hindi baka mamaya may nabasa ka lang, magagalit ka na sa akin. Alam mo yung mas naniniwala ka pa sa mga nababasa mo sa social media kaysa sa partner mo. Okay, ang hirap nun. Kailangan talaga open-minded ka sa mga bagay-bagay. And last one, gusto ko talaga marunong umintindi, ganyan. May tiwala ka sa akin, hindi yung lagi mong pagdududahan. Okay, may collaboration ako sa ganito, may ganyan. Lagi ka nagdududa sa akin, lagi mong pinagseselosan. Baka nagkakagusto ko ng ganyan. So, wala na akong oras para mag-explain pa sa mga ganun malilit na bagay. Kailangan talaga open ka na, naiintindihan mo yung trabaho ko as a content creator, na everything I do, everything I collab is for collaboration and para ma-expand ang community. Okay? Then, ano ba? Mga pangloob, ayan, okay lang naman magselos, guys. Okay lang magselos. Then, siguro yun lang muna. Yung mga pangloob ko. Yeah, yun lang siguro. Then, gusto ko rin sa maging partner ko, samahan mo naman ako na nagta-travel kasi ako alam mo yun, ayoko yung like umaarte ka, alam mo yung gusto mo ayoko naman yung maarte na may gusto tayong gawin, mag-travel, mag-adventure, mag-ganito, tapos every time na may gagawin tayo, nag-aarte-artihan ka. Ayoko nang ma-attitude. Ang hirap kasi kung ma-attitude yung partner mo, hindi ka makakagalaw ng maayos. Lahat na lang is lahat naiinis ka. Lahat na lang pinag-iinisan. So, ayoko naman nag-attitude na. Okay, panlabas tayo. Ito na. Panglabas. Excited ka na ba? Okay? Panglabas. Okay, wait lang. May nag-message. Sino ba to? Kasi ngayon, guys, honestly, hindi, mamaya ko na sasabihin. Okay, panlabas. Ngayon, ang panglabas, gusto ko kasi neat. Okay? Gusto ko yung mga babaeng neat, presentable, alam mo yun? Di ko kasi ma-explain na maayos. Basta, marunong manamit, okay? Marunong manamit, naalagaan ang sarili. Wala na, like sobrang linis, ganun. Sobrang linis niya. Inaalagaan niya talaga yung sarili niya. Then, gusto ko rin, syempre, nasabi ko na rin, gusto ko may pagka matangkad konti. Mga ganun. Yan, ganyan. Parang eye to eye, ganun. Ewan ko, kasi yung ideal ko kasi, gusto ko rin kasi ang magiging anak ko, matangkad rin. So, kasi alam mo yung sa mga parents, pag ang partner nyo, pag parehas kayo matangkad, mas tatangkad ba yung magiging anak nyo Para malalamangan naman, lahat ng mga anak nalalamangan ng height, yung mga magulang. So, pag ang height ko is 5'8", tapos ang magiging partner ko siguro nasa 5'6", siguro, ang magiging anak namin nasa 5'9", 5'10", or 5'11". Ganun kasi guys. Lahat ng mga anak nalalamangan nila ang height ng magulang. So ako nalamangan ko na yung si mama tsaka si papa, nalamangan ko, lahat kami nalamangan na yung height nila.
So, sa generation ko naman, pag ang partner ko nasa 5'7", 5'6", taas pa rin yon. Kasi, malalamangan pa rin kami. Siguro mga anak ko, siguro mga 5'10", 5'10". Kasi talagang grabe na ang mga tao ngayon. Paliit na ng paliit, guys. Opo. So, alam mo yon, like, man, nakakaano naman, nakikita ko sa simbahan. Grabe. Paliit ng paliit ang mga tao. Hindi ko naman minamalit ang mga height ng mga Pilipino. Pero, na-imagine nyo lang, sobrang, yung panahon ngayon, palit na palit ang mga tao. Kaya, kung maaari talaga, dapat may makahanap kayo ng matangkad. Kung yung height nyo hindi na kayo satisfied, maghanap kayo ng matangkad na partner para mahatak naman yung genes, okay, sa next generation. Eto, bago to. Siguro na napapansin ko, siguro sa mga nakikita kong mga relationship ngayon, ng mga social media, influencers, content creators, artists, yung mga partner nila na yung mga couples na nagtatagal sa getong industriya, yung mga partner nila in life, hindi sila parehas ng career, okay? Kunyari ako, sample na lang. Kunyari ako, content creator ako, public figure na ako. Ako na lang, okay? Siguro ang magiging partner ko, hindi siya public figure. Siguro normal na tao lang siya. Kasi pag parehas kayong content creator, parang hirap. Kasi busy na kayo sa paggagawa ng content, para sa pagpapasaya ng tao. Siguro isa sa inyo, iba ang career. Like ako, influencer, siguro ang magiging wife ko is parang normal na tao, nasa work lang, corporate world, ganyan, normal na trabaho, ganyan. Tapos, sa magiging wife ko, ayoko rin na magiging public ang relationship namin. Like, ayoko malaman ng social media, sa trabaho ko. Ayokong i-public yun. Gusto ko maging like low-key. Kung alam niyo yung low-key, yung secret lang talaga, yung mga love life, talagang hindi namin ipapublic yun kasi more on magulo. Kasi pag masyado mong sinasabi ang relationship ninyo sa public, mas naggugumugulo. Okay, sabi ko lang sa sarili ko, 3 lang na ang kailangan mong itago at di mo pwedeng sabihin sa ibang tao. Una, yung financial mo. Hindi mo kailangan sabihin kung magkano kinikita mo, magkano yung earnings mo, ano yung ways na kinikita mo. Then, sunod naman, yung love life mo. Hindi mo kailangan sabihin sa ibang tao kung gaano kayo nagmamahalan, kung gaano kayo sweet, ganyan. Or ano yung mga problema ninyo, hindi nyo pwedeng sabihin yan in public. Kasi pagtatawanan lang kayo. So, ano naman pakialam ng mga tao sa love life mo and sa mga problema na meron kayo. So, what's the point? Hindi siya nakakatulong. Siguro mas dadagdag pa siya sa stress na pinagdadaanan nyo as a couple. Kaya yun ang laging isi-secret. Then pangatlo naman is yung mga plano mo sa buhay. Yung next step mo. So naniniwala na ako ngayon sa mga maraming naninira. Pag nalaman nila yung plano mo, ang daming naninira sa inyo. Kaya ipakita nyo na lang yung resulta kaysa naman sabihin. Kaya yun. So, Siguro yun. Yun lang ang aking ideal wife. And kung pasok kayo lahat, kasi syempre pasok na kayo lahat nun, kasi nga ang gusto kong ideal is hindi siya content creator, so parang normal lang na tao. So kasi ayoko yung parehas tayong content creators or parehas tayo sa industriya. So parang mawawalan na tayo ng oras, ganyan. So lahat ng galaw natin, lahat nasa pub, nasa social media na. Then once na natamaan tayo ng camera or mga paparazzi sa labas, hindi na siya love. Parang nagiging scripted na rin kasi nga nabibidyohan tayo. So mas gusto ko talaga sa partner ko, magkaiba kami ng career. Sa akin na yung kasikatan, sa akin na yung public figure. Sa'yo, kung anong gusto mong gawin, a normal na job, corporate, walang problema sa akin yun. Basta yung relationship natin, ikikip natin yun.
Hindi natin pwedeng sabihin sa ibang tao na mayroon tayong ganitong relationship, ganyan, ganyan. Yun ang gusto ko. Feeling ko mag-work yun sa ating sa atin as a couple. I hope someday. Then about kung kailan naman ako magkaka-relationship, hindi ko rin alam. Yun ang tanong. Yun ang tanong. Kasi ngayon nagre-renovate ako ng CR. Then nag-iipon na ako ng lupa. Oo nga pala guys, hindi, feeling ko di muna kotse ang iipunin ko. Siguro lupa muna. Feeling ko, ramdam ko na sa sarili ko habang nakakaipon ako sa YouTube kahit paano pa konti-konti. Mas feeling ko, mas gusto ko muna mag-ipon or mag-invest sa lupa. Kasi ang kotse na andyan lang naman yan, hindi naman nawawala, depreciate pa nga yun eh. Yung mga kotse, depreciate, bumababa pa yung value. Pero ang lupa kasi tumataas, men. Okay? So, sobrang tagal mo, tumataas na yung lupa. Meron ako nakita dito sa Silang, and lalo na sa Gentrias. Gumaganda ang Gentrias, guys. Gusto ko maghanap na doon ng lupa, makaipon ako na. Kaya ngayon, next week, mag-open na ako, gagawa ko ng video na open ako for collaboration sa mga content creators dyan. Gagawa ako ng video na I'm looking for a collaboration. Let's do contents, reels, vlogs, contents, mukbang, challenge, and everything. Kung anong pwede natin gawin for the supporters and for the community to expand our community. So excited na ako makagawa ng video next week. Kailangan ko talaga i-ganito guys. As a content creator, as a vlogger, kailangan ko makaka-expand na ng community ko. Kailangan ko bumilis na. Kasi ang bilis ng panahon na nare-realize ko rin. Ang bilis ng panahon, kailangan mabilis ko rin mag-ipon para sa lupa na bibilin ko. Ang bilis ng panahon, ang bilis mabilis matapos ang araw. Hindi na pwedeng pa-bunging. At ewan ko, parang bumilis ang ikot ng mundo eh. So, tapos yung ang technology, ang bilis rin mag-advance, men. So, napapansin nyo, naliles na lahat ng mga man's work ba tawag? Yung mga employee na tinatawag, lumilipat na ang mundo natin for the AI, for social media, more on technologies na kung hindi ka talaga kikilos, mapag-iiwanan ka talaga sa panahon ngayon, sa generation ngayon na more on social media, more on technologies na. Kaya bilang tao, kailangan mo talagang kumilos. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka talaga sa mundo na to. Kaya, ayun, nag-iipon na ako sa YouTube, nag-iipon na ako ng aking savings for the land title. Sana talaga may mabili akong lupa. Gusto ko nga corner lot eh. Corner lot na nasa 500 square meters. Ano rin siya, village, mga village, kasi gusto ko talaga village, sobrang tahimik. Sanay ako tumira sa mga village. Mas gusto kasi yung mga tahimik, ganyan. And sana sa Gentrias, makabili ako sa Gentrias. Anyways, yun lang. Thank you so much everyone for watching this video. Sana na gusto nyo yung vlog ko about my ideal wife someday. And alam ko naman na natuwa kayo sa sinabi ko kasi nga ay gusto ko sa ideal wife ko yung hindi parehas sa ginagawa ko total as a content creator. So baka isa ka na doon na isa lang na normal na nagtatrabaho sa corporate or anything. So kung isa ka doon, I hope na makita kita someday. And sana maintindihan mo yung work ko. And sana open-minded ka and family-oriented, God-centered, and sana nga makita kita someday. Baka ikaw na nga yung nanonood neto, sinusuportan mo ako. And yung nga pala, gusto ko yung sa isang babae na susupport sa career ko. Yun ang pinaka-importante sa akin. Supportan ako sa career na as a public figure. Ayun na. Thank you so much everyone. God is good all the time, and all the time God is good. To God be the glory guys. Welcome to The Good Life. My name is Boss Fallen, and thank you for watching this video. And sana nag-enjoy po kayo. Don't forget to subscribe, like, share, and comment.
And please share to the community kung meron man kayong community na malalaki. Please share this video, guys. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin without you guys. Thank you so much for supporting me, and I'll see you on the next video. Peace out!